Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagtungo si Yoo-won ng mag-isa sa Poison Clan Manor, gaya ng sinabi sa kanya ng nagpadala ng sound telepathy sa isang inn. Sa isip nito na ang mga labi ng mga Poison Clan ay nandito nakalagay, at ang kanyang chi sense ay nakakaramdam ng halos nasa 200 katao na nasa paligid, at hindi sila mag-aaksaya na maghanda ng ganito kung hindi seryoso ang mga ito. Namangha naman sa nararamdamang presensya ang mga kawal ng Dark Clan dahil ang presensya nito ay sobrang nakakatakot. Masaya namang binati ito ni Lady Mo na sa wakas ay nagkita na sila at pinapalapit ito sa kanya. Sa isip naman ni Yoo-won na sa wakas ay nagkita na ulit sila ng babae sa harapan niya, dahil bago mamatay ang kanyang ina, ay pumunta ito kasama ng ibang mga asawa ng Lord, at sinabihan siya na mangako na hindi ito mag-aaral ng kahit na anong martial arts hanggat hindi ito nakakatungtong ng Demonic Academy. Sabi naman dito ni Lady Mo na mabilis lumipas ang panahon, at ang batang ito ay isa ng binata, at kagaya din ito ng kanyang ina, na sakit sa kanyang tainga. Isa itong insekto na nahulog sa isang madaling trap, dahil hinayaan nito ang kanyang sarili na tanggayan ng kanyang emosyon, at hindi ito itinadhana para sa magagandang bagay. Agad naman na tinanong ni Yoo-won si Lady Mo kung nasaan na ang kanyang guardian, tinuwanan naman siya nito at sinasabi na napakahina ng utak nito. Dagdag pa ni Lady Mo, na sa tingin ba nito na basta-basta niya lamang napapalayain ang kanyang mga bihag. Sa nangyari ay tinitigan lamang ito ni Yoo-won ng masama, nakita naman ito ni Lady Mo. Kaya naman ay sinabi nito na masyado siyang matapang, bakit kaya hindi muna nilang gawin na isil ang chi nito bago sila magpatuloy, na agad namang sinunod ng alagad nito, sabi niya kay Yoo-won na kung gusto nito na mabuhay pa ang kanyang guardian ay huwag na itong papalag at manatili na lamang. Tinanong naman ito ni Yoo-won kung siya ba ang nagtangka sa kanya at nanakot habang nagpapadala ng sound telepathy sa isang inn, sa narinig nito ay bigla naman siyang nabigla. Sa galit nito ay sinabihan niya si Yoo-won na wag itong umakto na parang isang malakas, at agad nitong sinugod si Yoo-won. Ngunit agad na nahawakan ng ating bida ang kamay ng hanggal na alagad ni Lady Mo, nang matapos ay binali niya ito ng walang kahirap-hirap. Napatayo naman dito si Lady Mo at sinasabi kay Yoo-won kung nakahanda na ba ito kahit na ang kanyang guardian ay mapaslang. Matapos na marinig ito ni Yoo-won ay may kinuha ito, at inihagis malapit kay Lady Mo. Nagulat naman ito sa hinagis sa kanya ni Yoo-won at napapatanong kung ano naman ito. Sabi sa kanya ng ating bida na buksan nito ang maliit na kahon upang malaman niya. Nakakaramdam naman ng hindi magandang pakiramdam dito si Lady Mo, nagulat naman ito ng kanyang nabuksan na ang maliit na kahon, dahil sa loob nito ay may nakalagay na isang piraso ng mata. Kaya naman ay tinanong niya ang ating bida kung anong klaseng kalokohan naman ito, napangiti naman si Yoo-won at sinasabi na mali siya, dahil ang dapat na itanong nito sa kanya ay kaninong mata naman ang nasa loob ng maliit na kahon. Sa isip naman ni Lady Mo na hindi ito maari, hindi kaya ay kay Muyon ito, ngunit imposibleng mangyari ito, kaya naman ay sinabi nito kay Yoo-won na matalino ito sa kanyang ginawa ngunit mukhang minamaliit niya ito. Dagdag nito na kung talagang napasok niya ang Demonic Academy ay walang dahilan upang hindi ito mapansin ng Left Guardian at hayaan na lang siya na makalabas, at tingin ba nito na mahuhulog siya sa patibong nito. Napangiti na lang dito si Yoo-won, 2 oras bago ito, sa Demonic Academy Detention Center, ay gulat na gulat si Chien Muyon sa taong biglang pumasok sa kanyang kulungan, kinamusta naman siya nito ni Yoo-won, at agad na sinabihang lumuhad siya sa kanyang harapan. Matapos ay agad niya itong ginamitan ng isang malakas na chi pressure, kaya naman sa nangyari ay wala itong nagawa kundi ang mapaluhod. Sa isip naman nito na ang ganito kalakas na chi pressure ay hindi niya makakaya kahit na ang kanyang chi ay hindi nakasil, ngunit bakit ang isang ito ay nandito? Sinabi naman nito na ang kanyang guardian ay biglang nawala. Nagtataka naman dito ang young master at napapatanong kung ano naman kaya ang sinasabi nito sa kanya. Dagdag ni Yoo-won na ang mga taong kumidnap sa kanya ay inutusan siya na upang mailigtas niya ito ng buhay ay sinabihan siya na pumasok sa isang patibong ng hindi armado, kaya naman napatanong ito kung ano ang nais naman na gawin ni Muyon dito, sa isip niya ay pakiramdam nito na ang may pagkanan nito ay ang kanyang ina.
Ginamitan naman siya ni Yuwon ng chi telekinesis, at iniangat ang dalawa nitong kamay. Sinigawan naman siya ni Muyon na kung ano ang ibig sabihin nito. Sabi nito na ang una ay nais lamang nito ay ang magawang mahanap at mailigtas si Guard Jiang, ngunit nagbago ang kanyang isip matapos na malaman ang tunay na salarin. At mukhang malaki ang halaga nito sa mga tao ng Dark Clan, at lalong-lalo na sa kanyang ina na si Lady Mo. Sinabihan naman nito ang ating bida na kumalma lamang ito, dahil kung sasaktan siya nito ay baka si Guard Jiang ay hindi na maging ligtas. Pagkasabi nito ay agad na pinutol ni Yuwon ang dalawang kamay ng Young Master ng Dark Clan na si Qian Muyon. Nabigla naman ito sa nangyari, nang matapos na makabalik sa kanyang pag-iisip ay napasigaw naman ito sa tindi ng sakit na nararamdaman mula sa pagkakaputol ng kamay nito. Napapasabi naman ng Young Master na gaya nga ng kanyang inaasahan na ganito ang gagawin ng baliw na halimaw na ito, ngunit sinabihan naman siya ni Yuwon na di pa siya tapos dito, dahil hindi pa ito sapat. Tingin nito na hindi mababahala ang kanyang ina pag nakita nito ang kanyang sariling anak na halos mamatay sa pagkakaputol lamang ng kanyang dalawang kamay. Sinigawan naman ito ni Qian Muyon na ano ba sa tingin nito ang ginagawa niya. Matapos ay agad naman nito na kinuha ang isang mata ng Young Master. Sabi nito kay Lady Mo na may nakalimutan ito, nagtaka naman ito kay Yuwon, at inihagis nito ang isang medallion. Nagulat naman dito si Lady Mo dahil ito ay ang medallion na ibinigay nito sa kanyang anak, at ang ibig sabihin ba nito na ito talaga ay mata ng kanyang anak, at mukhang ang isang hamak na binata na ito ay nagawang baliin ang batas ng kanilang demonic cult. Kaya naman ay itinanong na nito kay Yuwon kung ano ang gusto nitong mangyari, na agad namang sinagot ni Yuwon na kailangan nitong palayain ang kanyang mga kasamahan at si Guard Jiang. Sa isip naman nito na kailangan niya munang mailabas si Qian Muyon habang nagpapanggap na papakawalan nito ang mga kasamahan ng bastardong Qian Yuwon, kaya naman ay tinanong niya si Yuwon kung alam ba nito na kailangan na may kapalit ang pagpapalaya niya sa mga ito, at sinang-ayunan naman ito ni Yuwon. Agad naman nitong inutusan ang tauhan niya at sinabihan na pakawalan ang mga ito at dahil dito, agad naman siyang sinunod nito at umalis. Sabi nito na ngayon ay kailangan nitong magpakita ng kaparehas na aksyon, at tinanong kung nasaan ang kanyang anak, dahil sa pumunta ito dito ng mag-isa ay magpapadala na lamang ito ng kanyang tauhan. Kaya naman sinabi ni Yuwon na ang kanyang mga kasamahan ay kasalukuyang hawak si Qian Muyon sa detention center sa loob ng Demonic Academy. Sa isip naman ni Lady Mo na ang isang ito ay walang utak dahil sa napakadali nitong bumigay. Akala nito na isa itong matalinong bastardo ngunit marami pa itong pagdadaanan bago siya nito maisahan, at matapos na maubos nito ang kanyang mga kasamahan ay babalikan niya ito at kukuhanin ang kalamangan. Agad namang may ibinigay dito si Yuwon, at sinasabi na kapag ipinakita nila ang Jade Medallion nito ay ang kanyang mga kasamahan ay personal na dadalhin ito dito. Dagdag pa ni Yuwon na wala itong intensyon na pakawalan ito hanggat ang lahat ng mga kinuha niya ay hindi pa napapakawalan kaya huwag itong magtangka ng kahit na ano. Sabi nito sa kanyang alagad na narinig naman nito ang kagustuhan ni Qian Yuwon, kaya naman ay ipapaubaya na niya ito sa kanya. Pinadalhan naman niya ito ng sound telepathy at sinasabi na ibalik niya ang mga bata matapos na mapatay ang mga kasamahan nito. Agad naman nang umalis ito, sa isip ni Lady Mo na ang kanyang Uncle Son at ang martial prowess nito ay isang true master, kaya naman kahit na gaano pa kalakas ang mga kasamahan ni Qian Yuwon, ay walang problema upang paslangin ang mga ito hanggat wala itong makakalaban na ka-level ng isang council elder. Kapag nadala na niya ang mga ito dito ng ligtas, ay bibigyan niya ito ng nakakahiyang kamatayan. Sa Demonic Academy naman, ay matagumpay na nakapasok dito ang mga alagad ni Lady Mo. Sabi nito na ang depensa ng Demonic Academy ay napakadaling pasukin, at napakadali lamang napaslangin si Yuwon kahit na nasa loob pa ito ng Demonic Academy. Nang makapasok ay nagtungo na agad ang mga ito sa detention center. Habang patungo ay inutusan niya ang mga kasamahan nito na sila ay magsipagtago sa gitna ng kagubatan na ito, at kapag silang tatlo nila Qian Muyon at Mu Jinyuon ay makalabas na, ay pagpapaslangin nito ang kasamahan ni Qian Yuwon. Matapos ay nakita naman niya agad ang lugar ng detention center,
at agad naman na itong pumasok dito. Ngunit sa pagpasok nito ay nagulat siya sa kanyang nadatnan, dahil may ibang nag-aabang sa kanya at tinatanong kung sino ito. Sabi naman ni Senior Instructor Hu na mukhang wala itong takot dahil sa nagawa nitong pasukin ng palihim ang Demonic Academy, dagdag pa nito na ibaba nito ang kanyang sandata at agad na sumuko. Sa isip naman nito na ang mga kasuotan ng mga ito ay mukhang sila ang mga instructor sa lugar na ito. Naiinis ito ng sobra dahil sa nagawa silang maloko ni Lady Mo, at agad itong tumakas. Sabi nito na kailangan niyang makabalik agad sa Dark Clan upang kuhanin pabalik ang kanilang mga bihag. Ngunit nang paglabas naman nito ay nagulat ito dahil ang kanyang mga kasama ay mga patay na, at may nakita itong isang anino sa di kalayuan, nakilala naman niya ito agad, ngunit mabilis naman itong inatake ng Left Guardian, at pinugutan ng ulo. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nagulat naman si Lady Mo sa pagdating ng Left Guardian sa kanilang lugar, kaya naman ay napatanong na ito kung anong ginagawa ng Left Guardian sa lugar na ito, nang bigla itong nagulat, dahil ang Left Guardian na pumunta sa harapan nila ay bitbit ang ulo ng kanyang Uncle Son. Binabati naman ito ni Yuwon dahil sa magandang ginawa ng Left Guardian, nagpasalamat naman ito sa mga sinasabi sa kanya ni Yuwon. Nagtataka naman si Lady Mo kung ano ang mga nangyayari, hindi kaya ang Left Guardian ay isa ng tagasunod ni Yuwon. Galit naman itong nagtatanong sa Left Guardian na kailan pa na ang Guardian Clan ay pinalitan ang kanilang batas na hindi pagsuporta sa isang Vice Lord candidate na hindi pa formal na itinatalaga, at hindi ba isa itong paglabag sa batas ng kanilang demonic cult? Sinagot naman siya dito ni Left Guardian na akala nito na ang labanan sa tagapagmana ay tapos na, naiinis naman dito si Lady Mo dahil sa sagot nito sa kanya. Sinabihan naman siya ni Yuwon na umaasa pa din pala ang mga ito, at tingin ba nito na kung sakaling magtagumpay silang mabura ito dito, ay magagawa nilang ulitin ang labanan ng mga tagapagmana. Sabi naman nito kay Yuwon na dahil sa kasama lang nito ang Left Guardian ay matapang na ito, at binabalaan niya ang ating bida na huwag niya itong susubukan pa. Sa isip naman nito na wala itong magagawa na sa sitwasyon na ito, kaya naman ay kailangan na nitong iprioridad na maibalik ang kanyang mga bihag sa Dark Clan ngayon din. Upang makayanan ng mga ito, ay kailangan niya ng puwersa ng mga Council Elder ng mga main clan na ngayon ay wala dahil sa isang paglalakbay. Kaya naman ay binalaan na lang nito si Yuwon na kung gagawa pa ito ng isa pang hakbang ay papaslangin nito si Guardian, nang biglang may pumunta sa kanya upang mag-report ng isang emergency. Sabi nito na ang labas ng manor ay napapalibutan ng mga misteryosong mga tao, nang bigla namang dumating ang 11th Council Elder. Sabi nito na mabuti naman at hindi pa ito huli sa nagaganap na palabas. Napapatanong naman dito si Lady Mo kung sino naman ang isang ito. Nang bigla nagsalita ang Council Elder, sabi nito na siya bilang pinuno ng Flying Phantom Clan, ay matagumpay nang naisagawa ang kanyang mga ipinag-uutos. Nagpasalamat naman dito si Yuwon at nagtanong kung ayos lamang ba ang mga ito. Sa isip ni Lady Mo na ano naman kaya ang tinutukoy ng mga ito ngayon, at ang isang weirdo ba na ito ay ang 11th Council Elder. Sabi ng Council Elder na ang kanyang mga kasamahan ay mukhang mayroon lamang maliit na mga pinsala, ngunit ang kondisyon ni Guardian ay kritikal. Nagpatawag na ito ng doktor ngunit maari na itong mamatay anumang oras, nang bigla naman itong nagulat dahil sa kanyang naramdaman. Dahil nagpalabas ng malakas na killing intent si Yuwon dahil sa mga narinig nito, natakot naman si Lady Mo na nasa kanyang tabi sa nararamdaman nito mula kay Yuwon. Pati ang nasa paligid ay namamangha dahil ang lakas ng killing intent nito ay parang dinudurog ang kanilang mga puso. Naiinis naman si Lady Mo dahil kahit ang Flying Phantom Clan ay nagsisilbi na din sa kanya, at mukhang nilagpasan pa nito ang kanyang ekspektasyon nito sa kanya, kaya naman ay napapatanong na ito kung talaga ba na natalo siya dito sa isang mababang uring anak sa labas ng kanilang Lord, dahil hindi ito maari, dahil ginawa nito ang lahat upang ang kanilang Dark Clan ay maging top clan ng kanilang demonic cult.
Nabigla naman ito, nang pumasok sila Munju at sinasabi na kung hindi actress ang mga kawal nito ngayon din ay aalisan nila ng buhay ang mga daladala nila, at ang lahat ay nagatrasan at matagumpay na nakapasok ang mga ito. Mula dito ay nakita ng lahat ang young master na Qian Muyon, dahil dito ay napatayo naman ang kanyang ina na si Lady Mo. Sabi dito ng kanyang anak na si Qian Muyon na nagdala ito ng malaking kahihiyan sa kanya, hindi naman masukat ang galit nitong nararamdaman sa kanyang sarili, nang bigla itong lumuhad sa harapan ni Qian Yuun, sa ginawang ito ni Lady Mo ay napasigaw ang young master. Agad naman itong yumuko kay Yuun at sinasabi na inaamin na nito ang kanilang pagkatalo, dagdag pa nito nakikilalanan nito si young master Qian Yuun bilang ang Vice Lord, kaya naman ay magpakita ito ng awa sa kanila at palayain ang kanyang anak at mga kawal ng kanilang Dark Clan. Pinipigilan naman siya ni Qian Muyon na huwag itong gawin, nang bigla naman siyang nakatanggap ng sound telepathy mula sa kanyang ina, at sinasabi na tumigil ito sa kanyang ginagawa. Dagdag pa nito na huwag itong magpadala sa kahihiyan, at pagtuunan nila ng pansin ang mabuhay pa ngayon, dahil madali lamang nila itong mapaghihigantihan kapag nakabalik na ang kanyang uncle na First Council Elder ng demonic cult. At kung ito ay ang katumbas ng pagliligtas ng kanyang buhay, ay masaya itong yuyuko ng 1,000 beses sa harapan nito, kaya naman kung talagang nag-aalala ito sa kanyang ina ay itahimak na lang nito ang kanyang bibig. Sabi pa nito kay Yuun na ang kanilang clan ay nangangako na hindi magdudulot ng kahit na anong masama para sa young master na Qian Yuun, kaya naman sana ay kaawaan niya ang mga ito. Pinuntahan naman nito sila Wang Hul habang hawak-hawak si Qian Muyon, at nang makarating sa mga ito ay sinabihan niya si Wang Hul na palayain nito ang young master ng Dark Clan, labis namang nagtataka dito si Wang Hul sa gustong mangyari ni Yuun. Nadidismaya naman dito si Left Guardian, at napapasabi na lang na ito na pala iyon. Akala niya ay ito na ang pinakamagandang makukuha nito sa kanyang paghihiganti, ngunit pinalaya niya lamang ito. Nagpadala naman si Wang Hul ng sound telepathy kay Yuun at sinasabi na ang babaeng ito ay kilala bilang Lady of Steel, at hahayaan niya lamang ang kahihiyan na ganito, ngunit mariin pa din na iniutos ni Yuun na pakawalan na niya ang young master at bumalik na. Tuwang-tuwa namang pinapanood ito ni Lady Mo at sinasabi na gumana ang kanyang mga plano. Ngunit nagtaka naman ito sa ginagawa ng ating bida. At sinabi dito ni Yuun na kung nanghihingi ba ito ng tawad sa pamamagitan lamang ng pagyuko sa kanya. Kinakabahan naman si Lady Mo sa kanyang nararamdamang gagawin ni Yuun sa mga ito. Ngunit isinagawa na ito ng ating bida, binigyan niya ng atake ang dalawa sa kanyang harapan. Upang ang kanilang mga katawan ay magkaati-hati, dahil sa hindi pag-aanong napinsala ang young master ay tinitigan niya ito ng masama. At nang ito ay patamba na ay naghanda na si Yuun para sa kanyang huling atake dito. Napasigaw naman ng matindi ang kanyang ina na si Lady Mo at pinapahinto si Yuun, ngunit hindi na ito pinakinggan pa ni Yuun at agad nang tinanggalan ng ulo si Qian Yuun sa kanyang harapan, at sa nangyari ay wala na itong magawa. Nakikita naman ng lahat ang malagim na nangyari sa anak ng kanilang Lady Mo ng Dark Clan. Pati ang mga kasamahan ni Yuun ay hindi rin inaakala na sa ganito mapupunta ang pagtatagpo ng mga ito. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ni Lady Mo habang hawak-hawak ang ulo ng kanyang anak. Nilapitan naman ito ni Yuun at tinatanong kung masakit ba ang pakiramdam, dahil ganito ang sakit na kanyang naramdaman noon, ngunit ngayon ay ipinapasa na niya ito sa kanya. Nagalit naman ang buong Dark Clan sa ginawang ito ni Yuun, at sinasabi na anong lakas ng loob nitong gawin ito sa kanilang young master, nang bigla naman ang mga ito ay napahinto dahil sa isang atake sa harapan ng mga ito. Sabi dito ni Left Guardian na hindi nito magagarantiya ang kaligtasan ng mga ito kung sakaling lalabas sila ng guhit na ito, ngunit ang lahat naman ay mapagbibigyan kung sakaling gusto nilang subukan kung may halaga ba ang mga buhay ng mga ito o wala. Agad naman sumugod sa ating bida ang tapat na alalay ni Lady Mo at sinasabi na hindi niya ito mapapatawad, nang bigla naman itong nahati nang inatake siya ng 11th Council Elder, matapos ay tinuwanan niya lamang ito. Sa isip naman ni Lady Mo na bakit ganito ang kinahinatnan ng lahat, at saan ba siya nagkamali, galit naman itong tinatanong si Yuun kung bakit niya ba ito ginagawa sa kanya,
dahil siya mismo ang naglagay sa kanya sa ganitong bitag ngunit bakit nito kinuha ang buhay ng kanyang anak? Sabi naman dito ni Yoo-won na wala pa din itong hiya hanggang sa huli, dahil sino siya para humingi ng awa sa kanya, kung siya naman ang pumatay sa kanyang ina. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.